Ilang araw na ang lumipas mula nang matutunan ni Charles kung ano ang kaya ng kanyang gravity magic, at ngayon ay oras na para mag-level up. Ngunit magiging mahirap itong gawin mag-isa, kaya kailangan niyang maghanap ng pansamantalang team. Hindi lahat ng tao sa paligid niya ay nakarinig tungkol sa Gravity Master Class, na hindi naman nakakagulat dahil isa itong hidden class. Ang Gravity Master ay kilala bilang isang magical class na may mabababang katangian. Nang sabihin ni Charles na naghahanap siya ng team, tinignan siya ng mga tao na parang isa siyang hanggal na hindi kayang lumaban sa mga totoong halimaw. Sa ngayon, may ilang low-rank na team na maaaring magustuhan ni Charles. Tinanong ng batang lalaki kung maaari niyang makita ang mga team na ito, pero sinabi ng babae na masyado raw mababa ang kanyang mga katangian at baka mahirapan siya. Mukhang nadismaya si Charles. Mayroon siyang isang bihira at hindi kilalang klase, kaya dapat inasahan niya na magkakaroon ng ganitong reaksyon. Humiling siya ng pagkakataon na makausap ang mga leader ng mga team na ito. Biglang pumasok si Jack, isang adventurer, sa silid. Narinig niya na nagkakaproblema ang registrar at sinabi kay Charles na huwag masyadong maging makulit. Agad na tinanong ni Charles kung sino si Jack, at nagkunwari naman si Jack na isa siyang sikat na superstar. Pagkatapos, sinabi ng mayabang na si Jack na siya ang leader ng isang sikat na grupo na tinatawag na Thunder Knights. Bilang warrior, ipinagmalaki niya na hindi kailangan ng magic classes. Ang sinabi niyang ito ay malinaw na pang-iinsulto kay Charles. Sinimulan ni Jack na kutsain si Charles at sinabi na ang mga magic class ay ginawa para sa mga taong takot makipagsapalaran sa mga demonyo. Sa pananaw niya, hindi raw pwedeng tawaging adventurer ang mga sorcerer. Dagdag pa niya, dapat daw pagsisihan ni Charles ang maling klase na pinili niya. Ayon kay Jack, bihira nga ang klase ni Charles pero mababa ang mga katangian nito. Sinabi rin ni Jack na ang klase niya ay bihira rin, ngunit kaya niyang maabot ang kadakilaan, hindi tulad ni Charles. Mahilig magyabang si Jack, kaya nagpasya siyang ipakita ang kapangyarihan ng kidlat. Ang klase niyang ito ay napakabihira, may mataas na katangian, at malalakas na kakayahan. Masaya si Jack sa pagpili niya ng ganitong klase. Biglang pinag-usapan ng lahat si Jack. Pinuri ng mga tao ang talento ni Jack at tinawag siyang isang future professional na adventurer. Sinabi ng registrar na bawal gumamit ng skills sa loob ng guild, ngunit sinigurado ni Jack na nagpakita lang siya ng lakas sa isang baguhan. Tumingin siya kay Charles at sinabing hindi nila tatanggapin ang basura, at ipinaliwanag na walang sinuman ang kukuha ng estranghero sa grupo nila. Sa tingin niya, umaasta si Charles na parang hanggal. Hindi raw mga voluntaryo ang adventurers na tutulong sa lahat. Alam ni Charles na ang Thunder Knight ay isang klase na dalubhasa sa pag-atake, ngunit mabagal ang galaw nito at nahihirapan sa paggamit ng mga kakayahan. Mahina ito laban sa mga kalaban na dalubhasa sa bilis o sa mga may kakayahang depensahan ang kanilang sarili laban sa kidlat. Samantala, nagtatawanan ang lahat kay Charles. Nakakatawa raw na ang isang mahina at mababang klase na wizard ay nagtangkang sumali sa grupo. Gustong-gusto ng lahat na makuha ang Thunder Knight class, na sinasabing nangangailangan ng mataas na initial performance. Naisip ni Charles na hindi pa naman ganoon katagal mula nang lumitaw ang unang rift, kaya siguro mas mabuti pang mag-isa muna siya hanggat hindi pa niya nakukuha ang tiwala ng iba. Naalala niyang noon, mas binibigyang pansin ang kakayahan at mataas na performance. Bumalik siya sa registrar at sinabing nagbago ang kanyang isip. Napagpasyahan niyang mag-isa muna sa ngayon. Ngumiti si Jack at sinabing kalimutan na raw ni Charles ang ideya ng pagiging adventurer at mag-focus na lang sa pananatiling buhay. Hindi ito pinansin ni Charles at hindi rin siya nagalit. Nagpasalamat pa nga siya kay Jack sa payo nito bago umalis. Ngayon, nagdesisyon siyang pumunta sa silid kung saan nakatago ang mga archives ng Adventurers Guild. Napagtanto niya na hindi sapat ang pansamantalang team para makuha ang tiwala ng iba. Mas mainam na humanap siya ng mga taong pwedeng bumuo ng isang buong grupo at tandaan ang kahalagahan ng compatibility. Sa tulong ng kanyang gravitational abilities, naisip din niya na kailangan niyang itaas ang kanyang combat level at makakuha ng mga achievements. Madali niyang natalo ang Red Cap dahil masyadong madaling hulaan ang mga galaw ng mababang level na mga halimaw. Nalaman na ni Charles kung paano gamitin ang kanyang gravity magic.
Ngayon, kailangan niyang i-level up ang kanyang kakayahan at pumunta sa mas mataas na level ng rift. Habang nag-aaral sa mga archives, napagtanto niya na ang pinakamainam na rift para sa kanya sa ngayon ay ang isang level 25 Stone Temple. Ang rift na ito ay idinisenyo para sa pag-level up at pagmimina ng mga bato at kasalukuyang kontrolado ng guild. Sa rift na ito, may mga estatwang lumilitaw na madaling talunin kung ikaw ay isang intermediate level hunter. Hindi ito mahirap, kaya't para itong dungeon na para sa mga baguhan. Kung mag-iisa si Charles sa Pangangaso, mas mabilis siyang makakabuo ng isang grupo. Sa kasalukuyan, nasa level 12 pa lamang siya, kaya kailangan niyang magmadaling i-improve ang kanyang skills. Habang iniisip ni Charles ang pag-level up sa Stone Temple, napagtanto niya na baka makahanap siya ng mga klase na angkop sa kanyang kakayahan. Napagdesisyonan niyang huwag nang maghintay pa at agad na pumunta sa Fractured Stone Temple. Ngunit hindi ito parang palaruan para sa mga bata. Kahit ang mga magagaling na adventurer ay nabibigo rito. Madali lamang ito para sa tunay na may talento, ngunit para sa iba, isa itong hamon. Ang mga stone statue rito ay parang mga halimaw na mula sa nakakatakot na pelikula. Kahit si Charles, alam niyang mahihirapan siya sa pakikipaglaban sa kanila. Nagulat ang registrar nang malamang ang isang taong nasa level 12 ay gustong pumunta sa Stone Temple. Mukhang baliw daw ito sa kanyang paningin. Sinabi ni Charles na maingat niyang binasa ang mga patakaran at walang iligal dito. Alam naman ito ni Jessica, ngunit binalaan niya si Charles na maaaring ikamete niya ito dahil ang inirekomendang level para sa rift na ito ay level 25. Sinabi rin niya na ang mga rift ay hindi matatag, at maaaring makatagpo ng napakadelikadong kalaban doon. Hindi na bahala si Charles at sinabing magiging maayos ang lahat. Sinabi niya na iikot lang siya sa paligid at agad babalik. Hindi ka magiging mas malakas kung hindi ka magpapakamatapang, aniya. Kailangan niyang talunin ang mga malalakas na halimaw upang mag-level up. Pumasok si Charles sa Stone Temple at ipinangako sa sarili na hindi siya magtatagal dito. Napagtanto niya na kailangan lang niyang talunin ang kahit isang halimaw para maitaas ang kanyang level. Subalit, ang mga stone statue ay tuso at mapanlin lang. Isang maling galaw lang, maaaring mawala ang ulo mo. Ngunit para sa isang dating S-class adventurer, sobrang mura ng ganitong mga taktika. Nang makita ni Charles ang kanyang kalaban na nasa level 20, naisip niyang magiging madali lang talunin ang halimaw na ito. Kahit na sinubukan ng stone statue na putulin ang ulo ni Charles, madali niya itong naiwasan, ipinakita niyang nasa ibang level na siya. Nakangiti siya at walang kahit anong kaba sa mukha niya. Parang magpapakita siya ng isang master class mula sa isang batang master. Inactivate ni Charles ang gravity reduction, isang kakayahang niensayo na niya sa nakaraang laban. Alam na niya kung paano makipaglaban at kung ano ang dapat gawin sa mababang gravity, bagay na hindi alam ng kalaban niya. Kahit nasa level na ito, madali pa rin para sa kanya ang stone statue. Nabasa ni Charles ang bawat galaw ng kalaban. Agad siyang lumapit at nagsimulang umatake gamit ang kanyang espada. Ang kanyang galaw ay sobrang polido at may finesse. Natiis ng brick statue ang mga atake ni Charles, malakas ito pagdating sa depensa. Pero hanggang doon lang ito. Halatang magsisimula na ang pangalawang round, at mukhang handang gumanti ang Brickman habang umaabante. Nakakatuwang panoorin dahil kahit alam niyang mas mabilis si Charles, tuloy-tuloy pa rin siya sa pagsugod ng walang alinlangan. Muling pinahina ni Charles ang gravity sa paligid upang ipakita ang kanyang teknika, pero ngayon gumamit siya ng bagong diskarte. Pagkatapos pahinin ang gravity, agad niya itong dinoble. Hindi na kayanin ng Brickman ang ganitong maling akala. Hindi na nito naiwasan ang atake ni Charles. Agad niyang pinutol sa dalawang bahagi ang estatwa. Kahit ang matibay na konkretong katawan nito ay hindi nakatagal sa atake ng talentadong binata. Gumana ang plano ni Charles, binawasan ang pressure at pinalakas ang bilis bago ibigay ang huling hampas. Napakalakas ng kanyang atake, at agad siyang nakakuha ng 28 experience points, na nagpaangat sa kanya sa level 16. Bukod pa rito, nakakuha rin siya ng 8 skill points, at masaya siya sa naging resulta ng kanyang pagpunta sa Stone Temple. Agad niyang napagpasyahang i-upgrade ang kanyang mga kakayahan sa laban. Gusto niyang matutunan ang gravity magic at gravity control, pero may problema.
sapat lang ang kanyang skill points para sa isang upgrade. Kaya't napili niyang i-upgrade ang gravity control. Gumamit siya ng 10 puntos upang iangat ang gravity management sa level 2. Mukhang magagawa na niyang kontrolin ang direksyon ng pressure at hindi lang basta-bastang magbago ng timbang, na napakahalagang pag-unlad. Depende sa paggamit nito, maaaring magbigay ito ng malaking kalamangan sa iba't ibang sitwasyon. Masaya si Charles na nakamit niya ang kanyang layunin. Pauwi na sana si Charles sa totoong mundo, pero may isang bagay na pumihil sa kanya. Nakita niya ang Demon's Core, isang magic stone na sapat na para kumpirmahin ang tagumpay niya laban sa brick statue. Handang-handa na siyang bumalik, pero napansin niyang marami pa siyang natitirang mana. Napagdesisyonan niyang subukan ang bago niyang kakayahan laban sa iba pang brick statues, at dito palang nagsisimula ang kasiyahan. Samantala, hindi lang si Charles ang nakakapagwasak ng brick statues. Si Jack rin ay gumamit ng lightning strike at tila napaka-epektibo ng kanyang mga atake. Kahit pa mahilig siyang magyabang, alam talaga ni Jack kung paano lumaban. Proud ang mga kaibigan niya sa kanyang mga tagumpay. Ang pagwasak sa isang ganoong klase ng halimaw gamit lang ang isang hampas ay isang pambihirang gawain. Kahit na may lightning protection ang mga brick statues, mahirap pa ring labanan si Jack. Ayon kay Jack, hindi raw niya napansin ang proteksyon ng brick statues, parang simpleng training fault lang ito sa kanya. Nasa level 26 na siya ngayon, at sabi niya hindi na ganoon kabilis tumaas ang level nila. Panahon na raw para subukan ang mas mahihirap na fault. Ipinapaalala ni Kira kay Jack ang sorcerer mula sa guild. Ayon sa kanya, masyadong naging harsh si Jack sa pagtrato sa bagong dating. Ngumiti lang si Jack at sinabing ganoon talaga siya magsalita, at gusto niya lang daw ng mabuti para sa loser na iyon. Ipinaliwanag niya na madaling mamatay ang sorcerer kung papasok ito sa rift, kaya mas mabuti na raw na huwag na lang magbigay ng maling pag-asa. Biglang nakarinig si Jack ng mga kakaibang ingay. Inakala niyang naghahanda ang isa pang grupo ng brick statues para umatake sa kanila. Sa totoo lang, parang wala ng excitement para sa kanilang team ang pagwasak ng mga brickmen. Parang normal na gawain na lang ito. Sinabi ni Kira na tigilan na niya, dahil masyado raw malakas ang tunog para sa mga brickmen. Sumagot si Jack na kahit mga halimaw, may kanya-kanyang ugali, kaya huwag mag-alala. Sinabi pa niyang magiging maayos ang lahat basta andoon siya. Pero sa mismong sandaling iyon, pumasok sa silid ang isang napakalaking brick statue. Agad na natakot sina Mark at Kira. Hindi pa sila nakakakita ng ganoong kalaking halimaw sa training fault na ito. Isa itong level 30 brick statue. Mas matangkad at mas malaki ang halimaw na ito kumpara sa lahat ng ibang brick statues sa rift. Kitang-kita sa mukha ni Kira ang takot, hindi pa kasi sila nakikipaglaban sa isang level 30 demon. Sinabi ni Jack na nakakasawa na raw ang pakikipaglaban sa mahihina at walang kwentang halimaw. Isa siyang Thunder Knight at mas malakas siya kumpara sa ibang adventurers na nasa parehong level niya. Buo ang loob niyang harapin ang higanting brick statue. Malakas ang boses niyang inutusan ang halimaw na ipakita ang lahat ng kaya nitong gawin. Dahil sa sinabi ni Jack, tila nainis ang brick statue at nagdesisyong bigyan ang mga bata ng leksyon. Samantala, nagdududa si Mark kung kaya ba talaga nilang talunin ang halimaw na ito. Pero gaya ng nakasanayan, pinakalma sila ni Jack at sinabing madali lang ito. Ayon sa kanya, hindi mahalaga ang level ng halimaw dahil ordinaryong brick statue lang naman ito. Masyado raw mabagal at madaling hulaan ang galaw ng mga ganitong uri ng halimaw, at ito ang dapat nilang pagtuunan ng pansin para manalo. Sinimulan ng umatake ng Stone Man, at muntik ng matamaan ang binti ni Jack dahil sa sobrang kumpiyansa niya. Napansin agad ni Jack na mas mabilis ang galaw ng halimaw kaysa sa inaakala niya. Pero kahit mabilis, napansin niyang may mahabang agwat sa pagitan ng bawat atake nito, at naisip niyang dito siya pwedeng bumawi. Agad siyang umatake ng may tiwala sa sarili na tila sapat na para sa 10 buhay. Inilabas niya ang kanyang kapangyarihang kidlat, sigurado siyang kaya niyang ipakita sa halimaw ang malaking agwat ng kanilang lakas. Pero hindi rin basta-basta sumusuko ang Brickman. Patuloy nitong inaatake si Jack ng sunod-sunod. Nainis si Jack sa paulit-ulit na atake ng halimaw at naisip niyang kailangan na niyang mas mapalapit dito para tapusin ang laban. Ngunit ang higanting brick statue ay tila masyadong kumpiyansa.
Malinaw na iba ito sa mga nakalaban niyang brick statues noon. Isang malakas na atake mula sa halimaw ang tumama kay Jack. Seryoso ang tama, at tila ngayon lang mawawala ang kanyang nakasanayang ngiti. Hindi pa siya nakaramdam ng ganito kalakas na puwersa noon. Kahit sabihin pang mas mataas ang level ng halimaw na ito kumpara sa karaniwan, masyado itong malakas. Nang makita ng mga kasamahan niyang nasugatan ang kanilang leader, kitang-kita ang pagkabahala sa kanilang mga mukha. Pilit na pinanghahawakan ni Jack ang sitwasyon. Inutusan niya ang kanyang mga kasama na huwag magpadala sa takot at manatiling tumingin ng diretso sa kalaban. Si Kira, kahit hirap, sinubukang mag-focus at kontrolin ang kanyang emosyon. Pero nang lumapit sa kanya ang demonyo, tuluyan na siyang natakot. Isang malakas na hampas ng espada ang ginawa ng halimaw sa kanya. Napakalakas ng halimaw para sa payat at mahina si Kira. Mabilis namang dumating si Mark para tulungan siya, pero hindi niya rin magawang magtagal sa laban-laban sa higanteng ito. Gusto niyang tulungan ang kaibigan niya, pero wala siyang magawa laban sa kapangyarihan at galit ng halimaw. Sa huli, parehong natalo sina Mark at Kira sa laban. Samantala, kitang-kita ang takot sa mukha ni Jack. Hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Dati, lahat sa training riffs ay simple at malinaw, pero ngayon, isang tunay na demonyong nilalang ang nasa harapan niya. Nena si Jack nang maramdaman ang takot sa sarili. Hindi dapat natatakot ang pinakamalakas na adventurer. Inipon niya ang lahat ng lakas niya at inactivate ang lightning strike. Wala na siyang ibang pagpipilian, kailangan niyang labanan ang halimaw na ito. Sa pagbitaw ng malakas na atake, sigurado siyang ang pinakamalakas na skill ng Thunder Knight ay sapat na para manalo. Akala niya ay magmamakaawa na ang halimaw para sa awa, pero sa halip, isang nakakatakot na tawa ang narinig niya. Hindi makapaniwala si Jack sa nakita niya. Para itong imposibleng mangyari, parang peke. Naalala niya ang sinabi ni Kira ilang minuto lang ang nakalipas. Kahit may lightning protection, walang makakayanan ang kapangyarihan niya. Pero ngayon, napagtanto niya na ang mga salitang iyon ay walang kinalaman sa realidad. Hindi niya matanggap na dito na matatapos ang kwento niya, ang kwento ng magiging alamat sa mga adventurer. Napaiyak at napasigaw si Jack. Paulit-ulit niyang nakiusap sa halimaw na itigil na ang laban dahil ayaw pa niyang mamatay sa lugar na ito. Wasak ang espada niya, natalo ang mga kaibigan niya, at ngayon, para siyang isang walang kalaban-laban na kuting sa harap ng isang higanti. Kahapon, punong-puno siya ng kumpiyansa at kayabangan, pero ngayon, nakaluhod siya at nagmamakaawa. Nakiusap siyang huwag siyang patayin at bigyan siya ng pagkakataong mabuhay. Handa na siyang ibigay ang kahit ano kapalit nito. Pero ang higanteng halimaw ay hindi nakikinig sa kanya. Itinaas nito ang espada at naghanda ng pugutan siya ng ulo. Sa mga ganitong kritikal na sandali ng buhay, doon madalas dumating ang kaligtasan. Biglang hamina ang gravity sa paligid. Dumating si Charles upang iligtas ang taong minamaliit siya dati. Ngunit hindi pumayag ang halimaw, desidido itong patayin silang dalawa. Alam ni Charles na hindi magiging madali ang laban, pero huli na para umatras. Napasubo na siya. Agad siyang nakilala ni Jack at inakala nitong ang baguhan ay sumugod para iligtas siya, kaya't sinabi niyang pareho lang silang mamamatay. Habang nararamdaman ang bigat ng sitwasyon, sinubukan ni Charles na mag-isip ng plano upang harapin ang mahirap na sitwasyong ito. Kailangan ng isang bagay na pambihira upang talunin ang higanteng ito. Sinabi ni Jack kay Charles na tumakbo na lang dahil hinding-hindi niya kayang talunin ang napakalakas na demonyo. Alam na alam ni Charles ang sinasabi ni Jack. Alam niyang nasa level 16 pa lang siya habang ang kalaban nila ay level 30. Malaki ang agwat ng kanilang mga level, pero kailangan nilang mag-isip ng paraan para mabuhay. Ang higanteng ito, matapos kainin ng mga adventurer at iba pang halimaw, ay nakapagsanib sa isang bagong kakaibang estado. Naisip ni Charles na sobrang laki ng halimaw na ito. Dahil marami pa siyang natitirang mana, handa siyang lumaban ulit. Hinugot niya ang kanyang espada at sinabi na ayaw niyang mag-aksaya ng oras, kaya iminungkahi niyang simulan na ang dessert. Tuwang-tuwa ang halimaw. Natutuwa itong imbes na isa lang ang papatayin, dalawa na ngayon ang kaya niyang wakasan. Samantala, patuloy na sumisigaw si Jack, sinasabing hindi kayang manalo ni Charles. Sinabi niya na dapat silang tumakbo na agad at magdasal na lang.
Ipinaliwanag ni Jack na kahit tatlo sila, wala silang laban sa napakalaking halimaw na ito, kaya mas mabuting huwag nang sayangin ni Charles ang lakas niya. Ngunit si Charles, parang bingi, inignore ang lahat ng sinasabi ni Jack. Ito na yata ang espesyal niyang talento, ang magpursigi kahit ano pa ang sabihin ng iba. Muli niyang pinahina ang gravity sa paligid at naghanda sa pag-atake. Eksakto, ito rin ang hinihintay ng halimaw. Ngayon, magsisimula na ang totoong laban. Pagka-release ng gravity, agad ginamit ni Charles ang bilis at liksi niya. Masyadong malaki at mabagal ang kalaban, at sinamantala ito ng binata. Naibigay niya ang unang tumpak na atake gamit ang kanyang espada. Habang pinapanood ito, hindi makapaniwala si Jack na ang baguhang ito ay may magic class. Mukhang sobrang minamaliit niya ito noong unang pagkikita nila. Hindi niya moari kung saan nanggaling ang napakalakas na enerhiya at lakas ni Charles, baka anak siya ng isang alamat na mandirigma. Habang nagaganap ang laban, napagtanto ni Charles na sobrang bagal ng kanyang kalaban. Ang control sa gravity ay tila sapat na upang manalo. Pero mabilis din niyang napansin ang isa pang problema, hindi niya kayang magdulot ng sapat na pinsala sa kanyang kalaban. Ang brick statue ay isang uri ng halimaw na espesyal sa depensa, at dahil sa malaking agwat ng kanilang level, mas lalong mahirap itong labanan. Halos walang epekto ang mga atake ni Charles. Naramdaman niyang sobrang dami ng mana ang kinakain ng pagpapanatili ng gravity control. Hindi na sila maaaring maghintay pa, kailangan ng kumilos agad. Pero nagdesisyon na rin ang malaking brick monster na umatake. Naglunsad ito ng unang suntok, pero agad namang nakailag si Charles at ginamit ang kanyang bilis bilang kalamangan. Wala nang ibang pagpipilian si Charles kundi ang mag-focus sa kanyang huling atake. Inilabas niya ang lahat ng kanyang mana at sinimulang umatake gamit ang gravity. Akala niya'y magiging madali lang ang pagtalo sa higanteng ito, pero mukhang mas matibay ang depensa nito kaysa sa inaasahan niya. Napakalaking mana ang kinakain ng pagpapahina sa gravity, pero kung wala ito, siguradong hindi niya matatalo ang halimaw. Alam niyang hindi siya pwedeng mag-aksaya ng oras. Kailangan niyang gawin ang lahat upang tapusin agad ang laban. Nagpatuloy si Charles sa pag-atake at sinubukang sirain ang matibay na depensa ng brick statue. Pero hindi ito madali, kahit may mga kahinaan ng higanteng brick, napakahusay ng depensa nito. Sinubukan ni Charles na hanapin ang tamang taktika at atakihin ang mga kahinaan nito. Samantala, patuloy namang nagdedepensa ang higanteng brick at sinusubukang mag-counter-attack. Kung hindi makakahanap ng paraan si Charles upang manalo, mauubusan siya ng mana at magkakaroon ng mas malalaking problema. Hindi maintindihan ni Jack kung paano nagagawa ng baguhang ito na maging ganoon kabilis. Akala niya, ang mga wizard ay hindi nagtataglay ng ganitong kakayahan. Sa ikalawang level ng gravity control, nakakuha si Charles ng bagong kasanayan at handa na siyang subukan ito. Habang nasa laban, inipon niya ang lahat ng kanyang enerhiya at inactivate ang gravitational shift. Nang i-activate niya ito sa kanyang sarili, naramdaman niya ang kakaibang epekto nito. Oras na upang tapusin ang laban. Inactivate ni Charles ang double gravity at naglunsad ng mabilisang atake. Gamit ang puwersa ng double gravity, ang kanyang pagbagsak ay parang bulalakaw na bumabagsak mula sa langit. Maaaring ito ang solusyon. Nagmukhang seryoso at nakatuon ang atensyon ni Charles sa kanyang kalaban. Ramdam niya na ito na ang katapusan. Ang pagbagsak niya ay may kukumpara sa pagbagsak ng isang kometa. Sa una, tila nakaligtas ang higanteng brick. Napakabilis ng mga pangyayari, pero kalaunan ay naging malinaw na ang gravitational comet ni Charles ang tuluyang tumapos sa brick monster. Dahil dito, nakatanggap si Charles ng 524 na experience points at 14 na skill points. Umangat ang kanyang level sa level 23, pero tila normal lang sa kanya ang nangyari, na parang wala siyang ginawang kakaiba. Gayunpaman, kailangang aminin na ang binatang ito ay tinalo ang isang kalabang doble ang lakas sa kanya. Dahil dito, nakatanggap siya ng 3rd level soft fall skill na nagpapabawas ng damage mula sa pagbagsak at nagpapataas ng resistance sa gravity. Ramdam ni Charles ang matinding pagod at napagtanto niyang sobrang dami ng mana ang nagamit niya. Samantala, hindi pa rin makapaniwala si Jack sa mga nangyari. Hindi pa niya kailanman nakita ang ganitong pambihirang lakas. Ang kanyang maalamat na Thunder Strike
ay hindi man lang nag-iwan ng gasgas sa rebel tungyari sa Ledrillo. Hindi niya inasahan na itong taong ito ang magliligtas sa kanya, sa dami ng tao sa mundo, at hindi rin niya maintindihan kung bakit pinili ni Charles na iligtas siya. Parang ang weird, matapos ang lahat ng masasakit na sinabi niya kay Charles sa guild. Gusto ba talaga siyang gantihan at ipahiya nito? Napaisip si Jack ng seryoso at nagsimulang maghinala sa kanyang tagapagligtas. Pero lumapit lang si Charles ng kalmado. Tinanong kung ayos lang siya at inalok ng tulong. Nagulat si Jack. Mukhang napakaaga niyang hinusgahan ang kanyang tagapagligtas. Napagtanto niya na mabait at tapat si Charles. Kaya't nagpasalamat siya sa tulong nito at sa pagliligtas sa kanyang buhay. Di nagtagal, bumalik ang dalawang batang mandirigmang puno ng potensyal. Sa Adventurers Guild, hindi makapaniwala si Jessica na nakahanap si Charles ng isang level 30. Na-rebel tong Ledrillo sa Fisher. Para sa kanya, imposibleng mangyari iyon. Iniisip ko pa lang ang itsura niya nang malaman niyang tinalo ni Charles. Ang halimaw na iyon, sinabi niyang hindi siya naniniwala, dahil imposibleng mapatamba ng isang baguhan ang ganoong kalakas na halimaw. Kinuha ni Charles mula sa kanyang bulsa ang pinakaloob na bato ng halimaw. At sinabing sapat na ito bilang patunay ng kanyang tagumpay. Inamin ni Jessica na parang hinala ang lahat, pero wala siyang magawa kundi itala ang tagumpay ni Charles. Tinanong niya kung gusto ba niyang ibenta ang bato, dahil maaaring malaki ang halaga nito. Samantala, lumapit si Jack kay Charles, para muling pasalamatan ito sa pagliligtas sa kanya sa rift. Sinabi niyang sobrang tuwa siya na tinulungan siya ni Charles. At may mahalaga siyang balita. Mukha siyang masaya at sinabi niyang gusto niyang imbitahan si Charles na sumali sa Thunder Knights. Biglang natahimik ang lahat sa paligid. Tanging mga espesyal lang ang iniimbitahan sa Thunder Knights. Ang pinakamalakas na grupo ng mga baguhan. Nagulat at natuwa rin si Jessica. Mukhang hindi basta-basta ang Charles na ito. Hindi gaya ng iniisip ng iba. Sinabi ni Jack na swerte si Charles. Ang iba nga, pangarap lang ang ganitong alok. Lahat ng tao sa paligid ay sobrang nagulat. Nang marinig nilang tinanggihan ni Charles ang alok, nagulat din sila na tinanggihan niya ang imbitasyon na sumali sa Thunder Knights. Hindi rin maintindihan ni Jack ang nangyayari. Kahapon lang, naghahanap pa si Charles ng grupo. Pero ngayon, tinanggihan niya ang pinakamahusay na team. Kalma lang na sinabi ni Charles na medyo nagbago na ang kanyang mga plano. Hindi makapaniwala si Jack. Ang Thunder Knights ang pinakamahusay na team para sa mga baguhang adventurers. At walang tumatanggi sa imbitasyon nila. Pero kalmado lang si Charles. Kung mapapanatili niya ang bilis ng pag-level up, makakahabol siya sa oras. Sa malapit na hinaharap, isang bagong rift ang lalabas na tinatawag na Mad Theater. At may isang natatanging bagay na lalabas doon, na kailangan ni Charles. Tandang-tanda pa niya ang nangyari noon. Kaya siguradong makukuha niya ang bagay na iyon. Kinabukasan, bumalik si Charles sa Adventurers Guild matapos ang bakasyon. At sinabi niyang gusto niyang ibenta ang mga materyales. Nagulat na naman si Jessica. Mukhang naghanap na naman ng halimaw si Charles. At mag-isa na naman niya itong ginawa. Sinabi ni Charles na gusto niyang mag-apply para sa promotion. Gusto niyang maging isang rank D adventurer. May sariling rankang system ang mga adventurers. Mula sa rank F, maaari kang umangat sa rank E. At ang mga adventurer na nasa rank D pataas, ay pwedeng mag-clear ng mga totoong rift. Pero kailangan nito ng level 25 man lang. Kalma lang na sinabi ni Charles na alam niya ito. At kasalukuyan na siyang level 26. Napanganga si Jessica sa gulat. Hindi pa siya nakakita ng isang baguhan na sobrang bilis umangat sa ranggo. Hindi niya maintindihan kung paano ito nagawa ni Charles. Siya lang mag-isa ang nag-clear ng mga rift. At may magic class pa siya. Sinabi ni Charles na madalas siyang mag-ensayo. At sapat na yun para umunlad ng mabilis. Hindi lang sa klase na susukat ang kanyang lakas. Dati siyang S-class adventurer. At may 10 taong karanasan at kaalaman siyang dala. Gusto niyang mapataas agad ang kanyang level. Para makapasok sa mas kapaki-pakinabang na rift. At mas madali rin siyang makakakuha ng mga misyon. Mabuti ito dahil sa hinaharap. Magkakaroon ng rift sa Mad Theater. Sa rift na ito, makakakuha ka ng isang natatanging sandata. Noong nakaraan, ang adventurer na nakakuha nito ay naging napakalakas.
Pero pagkatapos noon, nabaliw siya, at nagsimulang pumatay ng mga adventurer. Kaya hindi pwedeng mahulog ang sandatang ito sa maling kamay. Napagtanto ni Charles na kailangan niya ng kakampi para malinis ang rift na ito. Pero kung masyadong marami, mababagalan lang siya. Kaya kailangang pumili ng maayos. Isa lang ang sapat. Kailangan niyang makahanap ng taong perfect na katugma sa kanyang gravity magic. At may sapat na kakayahan. Mahalaga rin na ito ay isang taong sanay mag-isa. At kayang sumunod sa mga tuntunin ng kasunduan. Kahit marami ang maaaring pumasa, kaunti na lang ang oras ni Charles. Kailangan niyang bumisita sa iba pang mga guild, para makahanap ng tamang kakampi. Ginugol ni Charles ang halos buong araw, sa pagbisita sa iba't ibang guild sa lungsod. Pang-apat na guild na ito, at naiisip na niyang baka kailangan niyang ibaba ng kaunti ang kanyang mga pamantayan. Habang nasa loob, nasaksihan niya ang isang alitan sa pagitan ng dalawang magagandang babae. Sinisigawan ng blondang si Linda si Mila, at sinabing sobrang tanga nito, na mahirap paniwalaan. Humingi ng paumanhin si Mila, pero sabi ni Linda, hindi niya kailangan ng sorry. Pinalalayas niya ito sa grupo. Ayon kay Linda, hindi daw nagsumikap si Mila para patunayan ang kanyang kakayahan. At dahil dito, maaari siyang singilin ng pera. Tahimik lang na nakatayo si Charles at pinanood ang nakakatuwang alitan ng dalawang babae. Bigla niyang naalala ang sarili niya sa hinaharap. Kung paano siya dumaan sa katulad na sitwasyon. Pero naisip niyang mas mabuting huwag makialam. Ang pagpili ng kakampi ay hindi dapat nakabatay sa awa at habag. Samantala, patuloy pa rin ang pagtatalo. Tinawag ni Linda na walang kwentang basura ang class na shaman. Nang marinig ito ni Charles, napahinto siya at agad na naging interesado. Nang malaman ng lahat na ang napili ni Mila ay ang shaman class, sinimulan nilang tawagin siyang isang adventurer na parang sumuko na sa laban. Samantala, napagtanto ni Charles na perpekto ang shaman class para sa isang gravity master. Bukod pa rito, magiging mahalaga ang shaman skills sa laban kontra sa boss ng Mad Theater. Sa gitna ng gulo, nagalit ng husto si Linda at sinigawan si Charles, sinabing hindi siya invited sa eksena. Ngunit kalmado lang siyang bumati at sinabi na siya ay isang D-rank adventurer na naghahanap ng kakampi. Na-excite si Linda at sinabi na may bakanting pwesto sa kanilang grupo. At kung gusto ni Charles, pwedeng siyang sumali sa kanila. Pero hindi man lang siya pinansin ni Charles. Sa halip, lumapit siya kay Mila at inalok itong bumuo ng team. Hindi makapaniwala si Linda na binaliwala lang siya ni Charles. At sa halip ay nakipag-team up sa walang silbing si Mila. Ngunit masaya si Charles. Alam niyang hindi niya dapat palampasin ang ganitong pagkakataon. Sabi ni Linda na walang kwenta ang class ni Mila. At mas mabuti pang sumali si Charles sa kanila. Pero sinabi ni Mila na gusto niyang makipag-team kay Charles. Kaso siya ay level 10 pa lang samantalang si Charles ay D-rank na. Ngunit kalmado lang siyang sinagot ng lalaki na madali lang maayos ang problema sa level. At muling inalok ang pagsasama nila. Sinabi niyang kailangan niya ang kakayahan ni Mila. Nag-aalangan si Mila, iniisip niyang baka maging pabigat siya. Sa totoo lang, napapaisip na rin siyang tumigil sa pagiging adventurer. Ngunit hiniling ni Charles na bigyan siya ng kaunting oras para maibalik ang tiwala ni Mila sa sarili. Kita sa mukha ng babae ang kaba at pag-aalinlangan. Mukhang hirap siyang magdesisyon. Pero sa huli, pumayag din siya at hiniling kay Charles. Naalagaan siya bilang bagong kakampi. Halos pumutok sa galit si Linda. Sinabi niyang walang silbi ang mga wizard. At tiyak na pagsisisihan ni Charles ang desisyong ito balang araw. Pero hindi na siya pinansin ni Charles. At kalmado lang na sinabing mas alam niya ang kakayahan ng shaman class kaysa kan-inuman. Madali niyang matatakpan ang mga kahinaan ni Mila gamit ang gravity magic. At ang mga sumpa nito ay magiging napakahalaga sa laban kontra sa boss ng Mad Theater. Masayang-masaya si Charles. Alam niyang habang kasama niya si Mila, walang makakahadlang sa kanila na makuha ang sandata mula sa rift. Nagpunta ang dalawa sa isang cafe para mas makilala pa ang isa't isa. Si Mila ang unang nagkwento tungkol sa sarili niya. Sinabi niyang pakiramdam niya ay mahina ang shaman class, at natatakot siyang maging pabigat kay Charles. Pinalakas ni Charles ang loob niya, at sinabi na mayroon din siyang magic class.
na itinuring ng lahat na walang silbi noon. Ipinangako niya na sa loob ng ilang taon, magbabago ang lahat. Hinimok niya si Mila na pag-usapan na nila ang estratehiya bago lumitaw ang rift. Pumayag si Mila at sinabing handa siyang pumasok sa kahit anong training rift. Pero sinabi ni Charles na sa totoong rift sila pupunta. Ipinaliwanag niya na malapit nang lumitaw ang rift na ito. Isang level 30 rift na tinatawag na Mad Theater. Agad na kinabahan si Mila. Mas mataas ang level ng rift na ito at natakot siya. Ang isang unknown rift ay kabaligtaran ng training rift. At halos walang impormasyon tungkol dito. Nag-aalala si Mila sa mababa niyang level. Pero tiniyak ni Charles na tutulungan niya ito sa anumang hirap. Alam niya ang lahat tungkol sa mga rift na ito. Dahil sa mga librong nabasa niya sa kanyang nakaraang buhay. Kaya handa silang harapin ang anumang mangyari. Sinabi ni Charles na magiging isang team sila. At sigurado siyang malalagpasan nila ito ng magkasama. Hiniling niyang magtiwala si Mila at umasa sa kanyang kaalaman at karanasan. Humingi ng paumanhin si Mila sa dami ng tanong niya. Pero gusto niyang malaman ang tungkol sa sandata mula sa vault. Hindi rin niya alam kung kailan lilito ang Mad Theater. Ngunit tumugon si Charles na hindi niya maaaring ibunyag ang lahat ng detalye tungkol sa misteryosong sandata. Hinayaan niyang manatili itong isang lihim. Nag-aalala pa rin si Mila. Naniniwala siyang imposibleng hulaan kung saan at kailan lilito ang isang bagong rift. Ngunit bigla, tumunog ng malakas ang mga cellphone ng lahat sa silid. Napatigil si Mila, halatang nag-aalala. Pero nanatiling kalmado si Charles. Nangyari na ito. May bagong rift na nadiskubre sa lungsod. Hindi makapaniwala si Mila, na parang inaabangan lang nila ang pangyayaring ito. Sinabi ni Charles na bukas sila pupunta para sa raid. Dahil walang sino mang maglalakas loob pumasok. Sa loob ng isang linggo nang walang sapat na impormasyon. Matapos magpahinga, nagkita sila kinabukasan at naghanap ng vault. Agad na napansin ni Charles, na nahirapan din ang vault agency ng araw na iyon. Isang babae ang biglang tumakbo papalapit sa kanila. Humihingal at sinabing maghintay muna sila. Mukhang may mahalaga siyang sasabihin. Binati niya sina Charles at Mila, at hiniling sa kanila na maghanap ng impormasyon tungkol sa rift at sa boss nito. Nagpaalala rin ang babae na dapat silang makauwi ng buhay. Madaling mamatay sa isang unknown rift. Sinadya ni Charles na sabihin na pag-aaralan lang nila ang rift. Kung sinabi niya ang totoo, hindi sila papayagang pumasok. Sa huli, nakapasok sina Charles at Mila sa fault line ng Mad Theater. At dito magsisimula ang totoong hamon. Ramdam ni Charles na nag-aalala pa rin ang babae. Humingi ng paumanhin si Charles. Dahil pinilit niyang sumama si Mila sa kanya. Sinabi niyang siya ang lalaban sa unahan. At kapag naging masyadong delikado, agad silang atras. Sumagot si Mila na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Lalaban siya ng malapitan. At maging pain kung kinakailangan. Sinabi ko sa kanya na kumalma lang. Dahil sapat na ang kanyang mga sumpa. Lalo na ang manasok. Ang manasok ay isang kakayahan na sumisipsip ng enerhiya ng target. Napakahusay nito sa pakikipaglaban sa malalakas na halimaw. Nakakatulong din itong maibalik ang mana ng mga kakampi, na lubos na kapakipakinabang para sa mga Gravity Master. Sa kakayahang ito, maaari kang lumaban ng hindi nag-aalala sa pagkawala ng mana. Mas tatagal sa rift, at mas mapapabilis ang pagtaas ng level. Akala ni Mila na mahina at hindi epektibo ang kakayahang ito. Dahil maraming spells na mas malakas, at kayang magdulot ng mas malaking pinsala. Ngunit ipinaliwanag ni Charles na hindi ito totoo. Nagkasundo silang siya ang mag-aakit ng mga halimaw, habang si Mila ang aatake. Dumating na ang oras upang subukan kung gaano na sila kahanda para sa seryosong laban. Ang unang pagsubok, isang level 26 circus bear. Nang matagumpay na maengganyo ni Charles ang halimaw, agad na ginamit ni Mila ang Ball of Darkness. Agad na naramdaman ng puting circus bear ang kapangyarihan ng shaman class. Mukhang hindi nga siya kasing hina. Gaya ng iniisip niya, nasiyahan si Charles sa kanyang atake. At sinabing siya naman ang titira. Ngayon, mararamdaman ng halimaw ang kapangyarihan ng dating S-class adventurer. Ginamit ni Charles ang double gravity at sumugod gamit ang kanyang espada. Napakaganda ng kanyang galaw. At sa isang iglap, natalo ang circus bear. Nakakuha si Charles ng 212 experience points.
Hindi rin naman nagpahuli si Mila. Umangat siya ng 3 level agad. Isang magandang resulta para sa unang laban. Masaya si Mila sa kanyang progreso. Ngunit nararamdaman pa rin niya na parang pabigat siya kay Charles. Agad naman siyang pinabulaanan nito. Sinabing kailangan niya ang tulong ni Mila. At mahalaga ring tumaas ang level niya. Dahil magkaalyado sila, masaya ang dalaga nang marinig yun. Nakaramdam siya ng kakaibang emosyon na hindi niya naramdaman sa mga dating kasamahan. Napangiti siya at sinabing gusto niyang ipagpatuloy ang pakikipagtulungan kay Charles, bagamat medyo walang tiwala sa sarili si Mila. At minsan ay nagiging clumsy. Hindi nabigo si Charles na tulungan siyang mahanap ang kanyang instinct sa pakikipaglaban. Ngayon, sigurado si Charles na kaya nilang talunin ang boss at makuha ang bihirang sandata. Sa nakaraang buhay, nakuha ni David ang sandatang ito at agad siyang naging isa sa pinakakinatatakutang magnanakaw sa hanay ng mga adventurer. Kung hindi niya makukuha ang bagay na ito ngayon, dapat mabago ang kasaysayan sa mas mabuting paraan. Kailangang gawin ito ni Charles dahil si David ay makukuha ang rift na ito sa mas huling panahon. Kaya sa ngayon, hindi dapat sila magkaproblema. Habang nagsasanay at nakikipaglaban si David sa iba upang pataasin ang kanyang level. Dapat maging maingat sa pakikipaglaban sa kanya. Kailangang bantayan ang sarili laban sa mga mapanganib na pag-atake. Naniniwala si David na ang mundo ay gumagana sa prinsipyong patayin o mapapatay, na nagsasabi kung anong klase siyang tao. Ngayon, nasa level 37 na siya. At mas madali na para sa kanya ang manghuli ng mga adventurer na kapantay niya. Kumpara sa mga halimaw. Samantala, hindi rin nagpapahinga sina Charles at Mila. Panahon na upang muling gamitin ang double gravity. Ngayon, nakikipaglaban sila sa isang killer doll na level 27. Sa tulong ng ilang tagumpay, napataas nila ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Ngayon ay nasa level 22 na si Mila. Habang nasa level 27 na si Charles. Pakiramdam ni Mila na mas makakapaglaban si Charles kung siya lang mag-isa. Pakiramdam niya ay pabigat siya. Ngunit sagot ni Charles, hindi ito totoo. Sa level na ito, hindi pa ganoon kadelikado ang mga halimaw. At madali na ang pagbabasa sa kanilang kilos. Muli niyang ipinaalala kay Mila na ang mga sorcerer ay isang napakalakas na class na hindi dapat minamaliit. Maya-maya, napansin ni Mila na paubos na ang kanilang mana, at iminungkahi niyang bumalik na sila sa tunay na mundo. Nakalimutan ito ni Charles, sa kanyang paggamit ng gravity magic upang palakasin ang kanyang kakayahan. Kung bumaba na sa kalahati ang kanyang mana, dapat na silang bumalik sa guild. Ngunit nginitian lang ni Charles si Mila at sinabing, panahon na. Pero sa ekspresyon ng kanyang mukha, mukhang hindi niya tinutukoy ang pagbabalik sa guild. Bigla, lumitaw sa harap nila ang isang halimaw. Isang goblin clown na level 24. Isang kakaibang kalaban. Sinabi ni Charles na handa na ang lahat. Hinawakan niya ang halimaw sa leeg. At iniutos kay Mila na sipsipin ang mana nito. Kapag may kakayahang mana drain. At ang kalaban ay hindi na gumagalaw. Maaari kang sumipsip ng mana nang walang tigil. Sa tulong ng kakayahang ito, maaari mo ring maibalik ang mana ng iyong mga kakampi. Ganito lumalabas ang perpektong kombinasyon ng isang shaman at isang sorcerer. Sinabi ni Mila na nauunawaan na niya ang loika ng kanyang kasama. Pero ayaw niyang pahirapan ang halimaw na sa tingin niya ay mabait. Sinigurado ni Charles na magiging maayos ang lahat. Kaya agad na sinimula ni Mila ang pagsipsip ng mana mula sa halimaw. Nang matapos ang proseso, sinabi ni Charles na kailangan na nilang magpatuloy. At tuwang-tuwa siya sa kanyang kasamahan. Gayunpaman, medyo malungkot si Mila. Naawa siya sa halimaw na ngayoy mukhang isang mummy. Maya-maya, iminungkahi ni Mila na simulan na ni Charles ang proseso ng pagpapanumbalik ng kanyang mana reserves. Matagal na niyang natutunan ang teknik na ito, at nagawa niya itong simulan ng madali. Ang buong proseso ay naging mabilis at walang sakit. Masaya si Charles sa pakikipagtulungan niya kay Mila. At mabilis na tumaas ang kanyang mana mula 16 units patungong 25. Pakiramdam ni Mila ay kulang pa ito at hindi ganoon kalakas ang epekto. Akala niya ay dapat mas naparami pa niya ang naibalik na mana. Pinalakas naman ni Charles ang kanyang loob. Sinabi niyang kailangan lang nilang gumamit ng 6 na goblins. At magiging maayos na ang lahat. Nagulat si Mila.
Hirap na hirap pa siya sa pagsipsip ng mana mula sa isang halimaw. Paano pa kaya ang 6? Ngunit tiniyak ni Charles na walang dapat ipag-alala, dahil lalo nitong mapapataas ang kanilang level. Kaya't nagsimula muli ang pag-atake sa mga goblins. Sa mabilis na paglipol sa 6 pang goblins, halos ganap nilang naibalik ang kanilang mana. Ngayon ay nasa level 24 na si Mila, habang si Charles ay umabot na sa level 28. Sa paggamit ng taktikang ito, maaari silang manghuli ng tuloy-tuloy at pataasin ang kanilang level. Pero pinaalalahanan ni Charles si Mila, huwag magmadaling ibalik ang mana, dahil isang maling galaw ay maaaring humantong sa matinding pinsala. Ngunit kung gagawin nila ito ng tama, kaya nilang lumaban kahit sa 100 demons sa loob ng isang araw. Dahil dito, mabilis na tumaas ang level ni Mila. Isang kamangha-manghang resulta na hindi niya inaasahan. Sa unang pagkakataon, nakita niyang ganito kabilis ang kanyang pag-unlad. Pakiramdam niya, sulit na ang kanyang pakikipag-partner kay Charles. Noong nasa guild pa sila, sinabihan silang hindi dapat lumaban sa mga halimaw na kasing level nila o mas mataas. Ngunit sagot ni Charles, hindi ko naman inaasahan na may matutunan ako sa guild. Ngunit imposibleng mag-level up kung walang risk na kinakaharap. Tinitignan ni Mila si Charles bilang isang tunay na guro. At marami na itong naituro sa kanya. Malalim na ang kanilang narating sa rift ng Mad Theater. Kaya napaisip siya kung hanggang saan nila balak makarating. Sinabi ni Charles na malapit na sila sa kanilang target. Ang boss ng Mad Theater. Walang inaasahan na malilinis ang rift sa ikalawang araw pa lang. At gusto ni Charles na samantalahin ang pagkakataong ito. Ngunit hindi niya inaasahan ang matinding takot ni Mila. Sobrang kinakabahan siya nang marinig na haharapin nila ang boss. Nag-alok si Charles na bumalik na lang sila kung talagang natatakot si Mila. Pero sinabi niya na handa siyang gawin ang lahat. Sa isipan niya, marahil ay biglang naalala niya si Linda, na palaging nagagalit sa kanya dahil sa kanyang mga takot. Matagal na itong nangyayari, at nagdulot ng matinding emosyonal na pinsala kay Mila. Ito ang nagbigay sa kanya ng dagdag na motibasyon upang subukan, at baguhin ang kanyang sarili ng lubusan. Tumingin siya kay Charles at sinabing kung kailangan niya ng lakas, maaari siyang umasa sa kanya anumang oras. Sa sandaling iyon, naisip ni Charles na tama ang naging desisyon niya. Sa pagpili kay Mila bilang kapareha, at oras na para harapin ang boss. Ngunit may tanong si Mila, sigurado bang gumagana ang estratehiya ni Charles laban sa boss ng Mad Theater? Pinaalala ni Charles na ang shaman ay perpektong klase para sa laban sa boss na ito. Siniguro niya kay Mila na magiging maayos ang lahat. Binuksan nila ang pinto at pumasok. Napakadilim sa loob at halos wala silang makita. Matapos ang ilang hakbang, sa wakas ay nakita na nila ang boss ng Mad Theater. Kapag iniisip ang isang fault boss, hindi mo akalain na ito ay isang baliw na clown sa level 35. Ganito rin ang iniisip ni Mila. Inaasahan niyang ibang nilalang ang makikita nila. Ngunit kailangan niyang mag-focus at maghanda para sa laban. Mukhang kalmado si Charles at halos walang ipinakitang emosyon. Alam niya kung bakit siya naruroon. At handa siyang gawin ang lahat para maabot ang kanyang layunin. Kung mapapatay nila ang boss ng Mad Theater, sa wakas ay makakakuha sila ng natatanging sandata mula sa rift na ito. Naghanda si Charles para sa laban. At sinabihan si Mila na sundin ang kanilang napagplanuhan. Ngunit hindi nila alam na hindi sila nag-iisa sa silid na iyon. Nakatayo si David, tahimik na nanunood sa kanila. Mukhang nagiging mas komplikado ang kwento. Nakalimutan kaya ni Charles ang mangyayari sa hinaharap? O kaya na may tuluyan ng nagbago ang kwento? Handa na sina Charles at Mila para sa laban, alam nilang pareho kung ano ang kailangan nilang gawin para manalo. Kailangan munang ilihis ng lalaki ang atensyon ng boss para makakuha ng magandang pwesto ang sabon. Medyo mataas ang level ng boss at hindi siya madaling talunin, kaya kailangang ipakita nila lahat ng kanilang kakayahan. Mukhang kumpiyansa ang baliw na payaso, pero hindi malinaw kung tumatawa siya dahil batiwala siya sa sarili niyang lakas o dahil isa lang talaga siyang payaso. Sa kahit anong paraan, na-activate na ang double gravity kaya kayang iwasan ni Charles ang mga atake ng boss. Hindi rin nagpapahinga si Mila, sinusubukan niyang ipakita ang kanyang kakaibang abilidad. Na-activate na ang pagsipsip ng mana. Sa oras na ito, talagang nagawa ni Charles na ilihis ang atensyon ng boss sa kanya,
kaya nagkaroon si Mila ng pagkakataong pamwesto ng maayos. Pero nang ma-activate niya ang mana drain, agad siyang napansin ng clone at ibinaling ang atensyon sa kanya. Napagtanto ng babae na nagkagulo na ang lahat, at sa loob ng ilang segundo, maaari siyang mapahamak ng husto. Biglang natakot si Charles para sa kaligtasan ng kanyang kasama at sinabihan nitong tumakbo agad. Sinabi niyang pumunta siya agad sa gate kung saan sila dumaan, at manatili sa gitna. Kung hindi, maaari siyang mahuli ng higanteng ito at mabali ang lahat ng kanyang buto. Ang baliw na clown ay napakalapit at inactivate ang kapangyarihan ng apoy. Kung hindi bibilas ang takbo, magiging parang pritong steak ito. Ang sitwasyon ay malapit ng maging kritikal. Mahirap tumakas mula sa apoy. At mas mahirap tumakas sa sariling kamatayan. Naalala ni Charles ang clown na hindi mag-isa si Mila nang dumating dito. Kaya napagtanto niyang oras na para iligtas ang kanyang kasama. Gamit ang kontrol sa grabidad, nagawa niyang ilihis ang atensyon ng clown mula sa babae, at tumira ng ilang malalakas na suntok. Pinanood ni Mila si Charles na may kasiyahan. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kabilas na atake noon. Nagpatuloy ang laban, at sinubukan ni Charles na ipakita ang lahat ng kanyang kasalukuyang kakayahan. Upang talunin ang kalaban niya, mas kaunti na ang mga abilidad niya ngayon. Kumpara noong isa siyang S-class adventurer, ngunit marami na siyang karanasan na maaaring gamitin laban sa sinuman. Senaryo ng binata ang daanan patungo sa gate, at naghanda para sa isang seryosong pagsubok. Kaya bang tiisin ng kanyang batang katawan ang atake ng boss? Takot na takot si Mila para sa kanyang kasama. Inakala niyang hindi kakayanin ni Charles ang suntok na iyon. Ngunit nanatiling kalmado si Charles, at sa huling sandali, inactivate niya ang kapangyarihan ng gravitational shift. Isa sa kanyang mga lihim na teknik. Nagkaroon ng malaking pagsabog at kidlat ng apoy, na halos hindi maipaliwanag ng 3D graphics. Buhay pa rin ang boss ng baliw na teatro at si Charles. Kaya magpapatuloy ang laban hanggang isa na lang ang matira. Patuloy ang ngiti ng baliw na clown, parang wala siyang katinuan. Na lalong nagpapadagdag sa kanyang pagiging nakakatakot. Samantalang si Charles ay nanatiling kalmado, at ang kanyang gravitational shift ay gumagana ng mas mahusay kaysa sa inaasahan. Si Mila naman ay nagpapahinga ng tahimik, at napansin niyang gustong umatake ni Charles. Mula sa perpektong distansya, masyadong mabilis ang atake ng boss ng baliw na teatro. Kung mabagal kang gumalaw, magiging parang pritong manok ka. Pero kung aatakihin mo siya mula sa malayo, maaari siyang magkaroon ng seryosong problema. Matapos magpahinga, muling sumama si Mila sa kanyang kasama, at sinubukan niyang sumipsip ng mana mula sa boss. Napansin ng babae na si Charles ay masyadong malayo mula sa kanlungan. Maaaring tamaan ba siya ng atake? Nagsimula siyang mag-alala, na baka may sumipsip ng kaunting mana ni Charles, na magiging malaking problema. Samantala, napansin ng clown si Mila at sinimulan siyang atakihin. Ngunit sa ngayon, napipigilan siya ng depensa ni Mila. Mukhang ubos na ang mana ng higanteng ito. Ang patuloy na apoy at mabilis na kilos ay kumuha ng maraming enerhiya. Ang baliw na clown ay masyadong nakadepende sa kanyang mana. At ngayon ay maaari siyang magkaroon ng malalaking problema. Nang mapagtanto ito ni Charles, muli siyang umatake. Nararamdaman niya na malapit na ang tagumpay. Inactivate ng binata ang lakas ng pagbagsak ng kometa. At mabilis na sumugod. Malapit nang maresolba ang lahat. Nang makita ng baliw na clown na umaatake muli si Charles, huli na para tumugon o umiwas ng walang mataas na antas ng mana. Ang galaw ng boss ay naging mabagal at madaling hulaan. At ngayon ay hindi na siya maaaring mangarap pang makatakas. Nakita ni Mila na malapit na silang manalo. At sa kakatwang paraan, hindi siya nagpakita ng labis na emosyon. Ang kailangan lang niyang gawin ay i-activate ang bola ng kadiliman. At agad niyang ginawa iyon at inatake ang boss. Mukhang seryosong sugatan na ang baboy damo. At hindi na ito kasing sigla tulad ng dati. Hindi sumakto sa plano niya ang lahat. In-activate ni Charles ang double gravity, para ibigay ang huling, matinding atake. Sa loob lang ng ilang segundo, tuluyan nang napabagsak, ang boss vault ng baliw na teatro. Nakatanggap si Charles ng mahigit 1,000 experience points, 6 na skill points, at naabot ang level 30. Masayang masaya si Mila, nagtagumpay talaga sila.
Sinabi niyang malapit nang magsara ang time portal, at kailangan nilang umuwi agad. Pero gaya ng dati, pinakalma siya ni Charles. At sinabing hindi kailangang magmadali. Mananatiling bukas ang portal sa loob ng kalahating araw. Kaya naman nakahinga ng maluwag si Mila at hindi na ninerbiyos. Hindi niya napansin ang bagay na nasa tabi lang niya. Sa huli lang niya natuklasan, na ang kakaibang kislap ng bagay na iyon, ay ang mismong sandatang pinunta nila rito. Ang sandata ng boss, ang clown sword na madalas binabanggit ni Charles. Sa wakas, makukuha na nila ito ng walang kahirap-hirap. Ito ang pinakamainam na sandata para sa isang Gravity Master. Ang kapangyarihan nito ay lampas sa inaasahan. Sinabi ni Charles na ito nga ang sandatang matagal na niyang hinahanap at gustong makuha. Ang Clown Sword ay isang C-rank na sandata na nagbibigay ng dagdag na 11 points sa attack power. Pinapabilis ang skill activation at pinapababa ang mana consumption. Hindi pa kailanman nakakita si Mila ng isang C-rank na gamit. Pero parang hindi ito mukhang kakaiba sa kanya. Sinagot siya ni Charles at sinabing mali siya rito. Hindi mahalaga ang ranggo o ang lakas ng attack power. Ang totoong halaga ng espada ay nasa mga kakayahan nito. Pinapahusay ng Clown Sword ang lahat ng skill-based na klase. Ito ang pinakamalakas na espada sa lahat. Kaya nitong pabilisin ang paggamit ng gravitational magic. Habang mas kakaunti ang nagagastos na mana, makakaya rin ni Charles na punan ang lahat ng kanyang kahinaan. Ngayon lang lubos na naintindihan ni Mila kung bakit napakahalaga ng espadang ito. Ang adventurer na nakakuha nito noon ay nakarating sa rank A gamit ang kapangyarihan nito. Ngunit sa bandang huli, pinili nitong maging isang assassin. Sa kabutihang palad, nagawa ni Charles. Napigilan iyon at tinamaan ang dalawang target ng sabay. Matapos marinig ang lahat ng ito, medyo nalungkot si Mila sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Lalo na nang malaman niyang mapapalakas ng espada ang mga kahinaan ni Charles. Ibig bang sabihin, hindi na siya kailangan ni Charles? Kailangan na ba niyang bumalik sa dati niyang guild? Ngunit sinabi ni Charles na gusto pa rin niyang ituloy ang kanilang samahan. Kahit may espada na siya, mabilis pa rin nauubos ang kanyang mana. Matapos malinis ang rift ng baliw na teatro, tumaas ang level ng lalaki at nakakuha siya ng karagdagang skill points. Para maging pinakamalakas na adventurer, kailangan niyang tandaan ang kahalagahan ng bilis. Kahit na maaari rin niyang pagbutihin ang kanyang gravity skills. Nagsimula nang mag-isip si Charles kung paano gagamitin ang mga skill points na nakuha niya matapos talunin ang boss. Di nagtagal, nagdesisyon siyang pagbutihin ang kanyang gravity magic at gravity control skill. Isang magandang pagpili. Nakakuha rin siya ng bagong kakayahan. Ang gravity ball, na kapag ginamit kasama ng bagong sandata ay mas mapapadali ang paggamit niya ng mahika. Marami siyang gustong subukan na hindi niya alam kung saan magsisimula. Bigla na lang may narinig ang grupo ng mga batang adventurer. Napapalapit sa kanila. Sa una, inakala nilang isa na namang halimaw ito. Pero si David pala. Ngumiti siya at sinabing hindi siya umabot sa tamang oras. Pero mas mabuti ng huli kaysa hindi dumating. Pinalakpakan niya sina Charles at Mila. At sinabing ginawa na nila ang lahat ng maruming trabaho para sa kanya. At lubos siyang nagpapasalamat. Agad namang naging seryoso si Charles. Hindi siya natuwa at naisip niyang dumating si David. Sa hindi tamang oras, mukhang ginamit ni David ang disguise skill para maitago ang kanyang presensya at tahimik na panuurin ang laban nila sa boss. Kung natalo sina Charles at Mila, gagamitin sana ni David ang kanilang karanasan para matalo ang boss sa hinaharap, na malamang ay bahagi ng kanyang plano. Medyo kasuklam-suklam ang ginawa niya. Pero sa nakaraang buhay ni Charles, madalas itong mangyari kaya hindi na siya nagulat. Sinimulan niyang pagmasdang mabuti si David. At tila pamilyar ito sa kanya. Maya-maya lang, napagtanto niyang siya nga ang parehong David na nakilala niya noon. Ang dating may-ari ng Clown Sword sa kanyang nakaraang buhay. Ang maalamat na mamamatay adventurer, na nawala ng katinuan matapos makuha ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng espada. Hindi maintindihan ni Charles kung bakit nandito na ngayon si David sa vault na ito. Dati, mas matagal bago siya nakarating dito. Nagsimula siyang magtaka kung nagmasid na ba si David habang nakikipaglaban sila sa boss. Mukhang tulad ng dati.
Pinanood lamang sila ni David sa buong laban. Sa nakaraang buhay ni Charles, ginawa na rin ito ni David noon. Pinapatay ang mga adventurer na nagpapahinga, matapos ang matinding laban sa boss. Upang makuha ang espadang ito, sinabi ni David na tila isang napaka-interesanteng sandata ang nasa kamay ni Charles. At gusto rin niyang magkaroon ng parehong espada. Hiniling niyang ipahiram ito saglit upang makita at suriin. Mukhang magkakaroon na naman sila ng isang matinding laban. Sumagot si Charles na tinatanggihan niya ang kahilingan. At sinabi niyang oras na para sila'y umuwi. Ngumiti si David at tinawag siyang tanga. Sanay na siya na palaging nakukuha ang gusto niya. Nagpa siya siyang mabilis na patayin si Charles. At pagkatapos ay paglaruan ang kasintahan nito. Lumapit siya sa mga batang adventurer. At sinabing mas dapat nilang bantayan ang kanilang mga paa. Isa itong klasikong paraan ng pang-iistorbo. At pagkatapos nito ay inactivate niya ang kanyang nakamamatay na lakas. Ngunit hindi niya alam na ang kaharap niya ay hindi isang pangkaraniwang baguhan. Si Charles, isang dating S-class master, na parang si Harry Potter sa mata ni David. Madaling nailagan ni Charles ang atake ni David. At handa na siyang lumaban. Sinubukan niyang gumamit ng mahika upang umatake. Pero madali ring napigilan ito ni David. Plano ni Charles na tamaan siya habang abala ito sa paggamit ng kanyang mga kakayahan. Ngunit masyadong mabilis kumilos si David kumpara sa kanila. Ang lalaking may pulang buhok na ito ay nasa ibang level ng lakas. At kinabahan si Mila, parang isang tunay na demonyo si David, na marunong makaramdam ng takot sa iba. Nagmukha siyang kampante at may tiwala sa sarili. Habang lumalapit kay Charles at tinanong siya kung paano niya nalaman na marami na siyang pinatay na adventurer. Agad na binalaan ni Charles si Mila na gusto silang patayin ng lalaking ito, at agawin ang clown sword. Isang assassin at master ng bilis si David. Isang klase na eksperto sa mga biglaang pag-atake. Sinabi ni David na ayaw niyang mag-aksaya ng oras. At dahil patas ang lahat ng laban, iniutos niya na ibigay na lang nila ang kanilang sandata. At baka sakaling hayaan niyang mabuhay sila. Ang problema sa mga krimen sa mga dungeon ay walang makakahanap ng ebidensya. Kaya halos hindi napaparusahan ng mga mamamatay tao. Alam ni Charles na kahit ibigay niya ang espada, papatayin pa rin sila ni David. Hindi ka pwedeng makipagkasundo sa mga taong tulad niya. Ang mga tulad ni David ay walang ibang gusto, kundi kamatayan ng mga tao sa paligid nila. Napansin ni David na may tapang si Charles, at hindi ito takot sa kamatayan. Pero matalino ba ito? Nagalit ang lalaking may pulang buhok. At sinabing hindi magtatagal, manghihingi na sina Charles at Mila ng mabilis na kamatayan. Naghanda siya para sa isang mabilis na pag-atake. Nagiging mas delikado na ang sitwasyon. At kailangan na nilang kumilos agad. Si David ay isang maalamat na assassin na nangangaso ng mga adventurer sa kanyang nakaraang buhay. At siya rin mismo ang gumamit ng clown sword noon. Dapat ay inisip na ni Charles na maaaring dumating si David sa rift na ito nang mas maaga kaysa sa inaasahan. Ang kanyang kakulangan sa paghahanda ay maaaring maging dahilan ng kanyang kamatayan, at maging ng inosenteng si Mila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sapat ang kanyang karanasan upang makatakas. Ngunit hindi basta-basta susuko si Mila. Matapang niyang sinabi kay David na huwag siyang lalapit sa kanila. Ang mga assassin ay eksperto sa mabilis at di inaasahang pag-atake, na pangunahing target ang mga charman. Kapag nasa tabi mo na ang taong ito, huli na para mag-cast ng spell at humingi ng saklolo sa nanay mo. Dahil dito, inutusan ni Charles si Mila na huwag lalapit kay David. Kahit anong mangyari, ipinangako niyang siya mismo ang papatay sa halimaw na ito. Kahit na mag-isa siyang lalaban. Alam ni Charles na malakas pa rin siya, ngunit halos imposibleng talunin si David. Batid niya ang malaking agwat sa kanilang level at kakayahan. Nagpakita si David ng kumpiyansa at galit. Marahil bahagi ito ng plano niya para takutin si Charles. Agad namang napagtanto ni Charles na unang tatargetin ni David si Mila. Isang bagay na maaaring ikapahamak ng dalaga. Wala nang oras para mag-isip. Agad niyang inactivate ang gravity reduction at sumugod sa laban. Ngunit hindi siya ganun kakumpiyansa. At naramdaman ito ni David. Isa sa kanila ay pumatay lamang ng mga halimaw.
habang ang isa ay nakapatay na ng daan-daang tao. Sinabi ni David na natutuwa siyang pumatay ng tao, at na nagbibigay ito sa kanya ng malaking kalamangan sa labanan. Halata na nag-e-enjoy ang baliw na ito sa laban. At kaya pa niyang paglaruan ang kanyang mga biktima. Napakahirap para kay Charles. Hirap siyang pigilan ng sunod-sunod na pag-atake. At wala siyang makitang kahinaan sa depensa ni David. Pero naramdaman din ni David ang lakas ni Charles. Hindi na nanginginig ang espada nito. Kahit na malaki ang diferensya sa kanilang level. Labis siyang nagulat. Dahil patuloy na nakaka-adjust si Charles. Sa bawat galaw niya, bumibilis at tumatalas ang bawat atake. Habang pinapanood ni Mila ang guro niya, hindi niya maiwasang humanga. Namangha siya sa katalinuhan at lakas nito. Dahil wala pa siyang nakikilalang adventurer na kasing lakas ni Charles. Salamat sa pagkuha nila ng Clown Sword. Mas mabilis nang makalipat si Charles sa kanyang mga kakayahan. Isang bagay na malaki ang naitutulong sa laban kontra kay David. Ngayon, hindi na rin siya gaanong nag-aalala tungkol sa kanyang mana supply. Ngunit hindi pa tapos si David. Hindi pa siya sumusuko. Sa halip, galit na galit siya. Sinabi niyang tapos na siya sa paglalaro. At handa nang umatake ng seryoso. Laging may nakatagong alas ang lalaking ito. At inactivate niya ang isa sa kanyang pinakamapanganib na teknik. Isang poison arrow ang lumipad. Patungo sa mukha ni Charles ng napakabilis. Magagawa pa ba niyang umiwas? Bagamat biglaan at napakapanganib ng pag-atake, nagawang umiwas ni Charles sa tamang oras. At nailigtas ang kanyang sarili. Labis na namangha si David. Wala pang kahit sino ang nakaiwas sa poison arrow ni David. Lalo na sa ganitong lapit. Lalo siyang nagalit at sinabing sinuwerte lang si Charles. Pero hindi raw tatagal ang swerte niya. Nagpatuloy ang laban ng dalawang magagaling na mandirigma. Galit na galit si David habang paulit-ulit na sumusugod. At pilit na pinapatay si Charles. Muli niyang ginamit ang kanyang lethal attack technique. Pero tulad ng dati, wala rin itong nagawa. Naramdaman ni Charles na unti-unti na siyang nakakakuha ng kontrol sa laban at agad niyang inactivate ang double gravity. Sapat ito para masugatan si David sa braso. Isang bagay na bihira niyang maranasan. Nasaktan siya ng husto. Tinawag ni Charles si David na masyadong predictable. Lagi niyang tina-target ang leeg. Kaya hindi mahalaga kung gaano karaming beses siyang umatake. Madali nang basahin ang galaw niya. Sa lahat ng oras na iyon, nangangatog si Mila habang pinapanood ang laban. Ngunit kinalaunan, naisip niyang panahon na para tumulong. At inactivate ang Ball of Darkness. Alam agad ni Charles na oras na para sa teamwork. Habang abala si David sa pag-iwas kay Mila, sinamantala ni Charles ang pagkakataon. At isang matalim na kontra-atake. Ang tumama sa kaliwang mata ng kalaban. Agad na bumulwak ang dugo sa mukha ni David. Ngayon, alam na ni Charles ang lahat ng galaw ng kalaban. At gamit ang kanyang gravity control, kaya niyang tapatan ang bawat kilos nito. Ngunit may isang malaking problema. Ubos na ang kanyang mana matapos ang laban sa boss. Kaunting oras na lang at tuluyan siyang mauubusan ng lakas. At kapag nangyari iyon, madaling papatayin ni David si Charles. Kailangan na nilang tapusin ang laban agad-agad. Samantala, nagsimula ng kabahan si David. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya matalo si Charles. Habang tumatagal ang laban, lalo pang nababasa ni Charles ang bawat kilos niya. At pahirap ng pahirap ang laban para sa kanya. Sinubukan niyang makaisip ng bagong diskarte. At tinangkang umatake muli, pero mahusay na ginamit ni Charles ang mga blind spot para depensahan ang sarili. Gamit ang isang shadow jump, naiwasan ni David ang gravity attack ni Charles. Hindi niya moari kung bakit nagmamadali si Charles. Natapusin ang laban, gayong tila may malaking lamang ito sa kanya. Kinalaunan, napagtanto niyang may dahilan. Kung bakit minamadali ni Charles. Malamang ay dahil sa matinding pagod at mana depletion. Matapos ang laban sa boss, hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong makabawi ng lakas. Sinabi ni David na talagang malakas si Charles. At kung makakaligtas siya sa araw na ito, tiyak na magiging isang bayani siya. Pero hindi raw ito mangyayari. Dahil mamamatay siya ngayon, hindi siya pinalad dahil hinarap niya mismo ang kamatayan. Hindi sumagot si Charles. Pero alam niyang paubos na ang kanyang lakas. Kailangan niyang makaisip ng paraan agad-agad. Nagpatuloy ang laban ng mga higanti.
Tila wala silang balak huminto, at patuloy na ipinapakita ang kanilang galing sa pakikipaglaban. Sumali na rin si Mila ng buo sa laban. Ang kanyang Ball of Darkness ay nagbigay ng malaking abala sa pulang buhok na halimaw. Ang layunin ng kanyang mga atake ay hindi upang patayin si David, kundi upang ilihis ang atensyon nito, at bigyan si Charles ng pagkakataong umatake ng maayos. Bagamat nagawa ni David na iwasan ang mga atake ni Mila, nabigyan nito ng kaunting pahinga si Charles upang makapaghanda ng sariling pag-atake. Ngunit hindi ito naisip ng dalaga. Naiinis siya dahil hindi niya magawang saktan si David. Napapanood na lang niya kung paano naglalabanan ang dalawa sa matinding labang ito. Sa simula, maayos ang lahat. Pero ngayon ramdam na niyang unti-unting nauubusan ng lakas ang kanyang kasama. Hindi madalas na magkaroon si David ng pagkakataong pumatay ng ganitong kalakas na kalaban. Sa totoong mundo, umiiral ang batas ng patayan o mapapatay. Sa huling puwersa ni Charles, sinubukan niyang sumagot ng mga mabibilis at mapanganib na atake, ngunit nagawa pa rin itong iwasan ni David. Palagi siyang malapit sa tagumpay, ngunit lagi ring may kulang para tuluyang mapatay ang kalaban. Nagpatuloy ang laban at hindi sumusuko si Charles. Matapos ang ilang minuto, sa wakas ay nagawa niyang sipain si David sa panga ng malakas. Epektibo ito, pero hindi sapat upang tuluyang matalo ang kalaban. Napangisi si David at hinamon si Charles na ipakita ang kanyang pinakamahusay na galaw. Naiinis siya kay Charles, lalo na dahil sa pagbaba ng gravity. Nakakagalaw ito ng mas mabilis at mas maayos. Patuloy na sumusubok si David na umatake, pero madaling mahula ang kanyang galaw. Ngunit tila napansin na niya na paubos na ang mana ni Charles. Nagulat siya na buhay pa ito hanggang ngayon. Pero alam niyang oras na maubos ito. Madilim na ang kahahantungan ni Charles. Sa ngayon, epektibo pa rin ang depensa ni Charles dahil sa kanyang body strengthening skill. Pero ang tanong, hanggang kailan ito tatagal? Nararamdaman na malapit nang maubos ang mana ni Charles, na pagtanto niyang kailangan niyang manalo sa unang magandang pagkakataon. Inactivate niya muli ang gravity at tumalon ng mataas tulad ng isang garapata. Namangha si David sa kanyang akrobatika, isang bihirang talento, lalo na para sa mga salamangkero. Nais na niyang gamitin ang double gravity at mag-atake gamit ang natirang mana. Na-activate na ni Charles ang kanyang mahalagang kakayahan, ang Fall of a Comet, ang huling pag-asa niya para manalo. Talagang epektibo ito at hindi maintindihan ni David kung paano nagkaroon ng ganitong lakas ang kalaban. Ang lakas ng suntok ni Charles ay sobra, kahit ang natirang mana niya ay sapat na para sa ganung lakas. Sa mukha ni Charles, makikita na naubos na ang lahat ng enerhiya niya, at masama iyon. Ngunit masaya si Mila, tuwang-tuwa siya at nagsabi na nagtagumpay siya. Pero parang may iba siyang tinitingnan dahil si David ay buhay pa at maayos. Nagsimula siyang magdiwang nang makita niyang wala ng mana si Charles, kaya't malapit nang magtagumpay. Sa sobrang inis, inamin ni Charles na hindi siya mananalo at inutusan si Mila na tumakas na agad. Talaga niyang gusto na makaalis ang dalaga sa gulo at mailigtas ang buhay nito. Alam niyang hindi kayang habulin ni David si Mila, kaya kailangan niyang samantalahin ang pagkakataon. Si Mila ay naguluhan at sobrang nag-aalala. Kailangan ba niyang iwan ang kaibigan niya? Samantala, tinutukso siya ni David at sinabi na hindi siya tumulong sa partner niya. Sinubukan ni Charles na patahimikin siya at pinayuhan si Mila na huwag makinig sa salbaheng iyon. Malungkot na nalungkot si Mila. Alam niyang magiging labis siya sa koponan ni Charles. Kung sumunod siya kay Linda at umatras, hindi sana nalugi si Charles at hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Pero sa gitna ng lahat ng ito, naalala ni Mila ang mga salita ng kaibigan, ang mga salitang nagsabi siyang kailangan siya. Biglang gamaan ang pakiramdam ni Mila, parang may bagong lakas siyang dumating, at naisip niyang magpatuloy at lumaban para manalo. Samantala, napansin ni David na kahit nawala na ang lahat ng lakas ni Charles sa laban-laban sa boss, patuloy pa rin niyang nilabanan si David ng pantay. Sinabi ni David na palagi niyang aalalahanan si Charles bilang kanyang pinakamalaking kalaban na may prinsipyo, at naghanda siyang ipadala siya sa impyerno. Ngunit mukhang hindi si Charles ang pupunta sa impyerno ngayong gabi.
Na-activate ni Mila ang Ball of Darkness, at nagsisimula pa lang ang laban. Nararamdaman ni David na nasa panganib siya, na misunderestimate niya ang batang babae, at ang kapal ng mukha nito ay nagpagalit sa kanya. Sinabi niyang putulin niya ang dila at dalawang kamay nito. Nang tamaan siya ng batang babae sa kanyang blind spot, naisip niyang magaling na teknik iyon para sa isang baguhang adventurer. Agad na tumakbo si Mila papunta kay Charles para humingi ng tulong at hindi niya maintindihan kung bakit ganoon siya katapang. Hinawakan niya si Charles at sinabi niyang kailangan nilang tumakas agad. Ngunit sumagot si Charles na wala na siyang lakas. Sinabi ni Mila na dahil sa mga salitang iyon ni Charles, natuklasan niya ang isang nakatagong lakas sa sarili at napagtanto niyang kaya niyang gawin ang mas marami. Pinagtipon niya ang lahat ng kanyang lakas at nagsimulang mag-activate ng mana recovery skill. Naggalit si David at sinabi niyang oras na para mamatay ang batang babae. Inactivate niya ang lethal attack at naghanda siyang kunin ang buhay nito, ngunit huli na. Naibalik ni Mila ang mana ni Charles at nakapagdepensa siya gamit ang Mad Sword. Nagpasalamat si Charles sa batang babae at sinabi niyang utang na loob siya sa kanya habang buhay. Mula sa simula, magkasama silang lumaban bilang isang tunay na koponan, at iyon ang kanilang pangunahing lakas. Ngayon naganap nang na-recover ni Charles ang mana at si David ay malubhang sugatan, sino ang mamamatay ngayon? Nagsimula ang pangalawang round ng laban, at pwede nating tawaging paghihiganti ng siglo. Agad na tumulak si Charles. Ramdam niya na bumalik na ang kanyang lakas at alam niyang nangangitim ang dugo ng kalaban. Napansin ni David na baka matalo siya at nag-activate ng Black Magic, ngunit huli na upang subukang makuha ang inisyatibo. Ngayon, hindi lang siya nakikipaglaban kay Charles na na-recover na ang mana, kundi pati na rin sa kasama niyang batang babae. In-activate ni Mila ang kanyang shamanic skills at umaasang magagawa ang lahat para matulungan si Charles na manalo. Na-activate ang gravitational magic, at ngayon si Charles ay mukhang isang banal na anghel mula sa langit. Ang magic ni David ay matagal mag-activate, dati siyang mas mabilis dahil sa epekto ng Mad Sword. Ngunit wala na siya ng kakaibang sandata, kaya hindi na siya ganoon kadelikado. Ngayon, hindi na niya kayang maging isang legendary killer ng mga adventurer. Ang gravitational magic ay hindi biro. Sino man ang naranasan ito ng personal, hindi na magsusugal laban sa mga salamangkero. Hindi maintindihan ni David kung paano nangyari ito. Bakit siya natatalo gayong mas mataas ang level niya kaysa kay Charles? Ang Criminal Investigation Department ay hindi pa ganun kalakas sa mga kaso sa loob ng mga rift. Kaya't kung may pumatay sa mga fractures, halos imposible itong mapatunayan. Pero ngayon, may mileage na kasali. Sinabi ni Charles na siya na ang bahala kay David at inutusan ang babae na i-report ang insidente sa Rift Crimes Unit. Kapag nakuha na ang rift, hindi nalalabas ang mga demonyo, kaya madali niyang maibabalik si David kahit nasugatang sugatan na ito. Tumingin si David sa kanyang kalaban at patuloy na nagtataka. Isa lang itong bata, kaya't saan kaya siya kumuha ng ganitong lakas? Ang batang ito ay mukhang ibang-iba kumpara sa mga naunang nakatagpo ni David, bago pa ang kwento sa fracture ng Mad Theater, na matagumpay na natapos na. At ngayon, oras na para magpahinga. Maya-maya, lumabas ang balita na nahuli na ang serial killer ng mga adventurer at nasunod na ang katarungan. Tuwa si Charles na nahuli na ang salarin para maraming adventurer ang magiging ligtas sa hinaharap. Masaya rin si Mila. Maraming tanong ang itinatanong sa kanya sa investigasyon, pero natapos din ito ng maayos. Ang mga krimen sa fault lines ay mahirap lutasin, at kapag hindi kilala ang salarin, madalas tinatanggihan ng department ang kaso. At sa paglitaw ng mga rift, malaki ang pagbabago sa sitwasyon sa bansa. Bumaba ang crime rate sa tunay na mundo, at napalakas ang kontrol sa mga pangyayari sa labas ng bansa. Tumaas naman ang bilang ng mga mahihirap dahil sa mga pagbabago sa mga estruktura ng lipunan. Hindi na ito nakakagulat dahil ang kanilang kapakanan ay nauurong na sa mga prioridad ng gobyerno. Laging nakakatakot makatagpo ng isang tunay na killer sa loob ng rift, pero hindi na ito bihira sa buhay ng isang adventurer. Ganyan talaga ang mundo natin, pero hindi ibig sabihin na wala ng ibang paraan para makaligtas kundi maging adventurer. Naalala ni Charles kung paano siya tinulungan ni Mila sa isang kritikal na pagkakataon at nagpasalamat siya dito.
Sumagot ang babae na pakiramdam niya ay isa siyang tunay na kaalyado ni Charles at labis siyang masaya. Napagtanto niyang marami pang pagsubok ang kanilang haharapin, at kapag kasama siya ni Charles, nararamdaman niyang kaya niyang gawin ang lahat. Nagulat si Charles sa narinig na ito at sumagot siyang umaasa siyang makikita siya sa hinaharap. Nakita natin ang tunay na malakas na pagkakaibigan sa pagitan ng isang shaman at isang sorcerer, na bihirang makita. Nagpatuloy ang batang lalaki at babae sa kanilang karapat-dapat na pahinga at nag-usap. Aminado si Mila na marami pa siyang hindi naiintindihan, kaya't sinusubukan niyang sundin ang lahat ng ipinapagawa sa kanya. Pero balang araw, gusto niyang matutong magdesisyon para sa sarili niya, para lagi siyang maging kapaki-pakinabang sa grupo. Siguro, hindi rin gusto ni Linda ang mga katangiang ito ni Mila, kaya madalas siya nitong pinagsasabihan. Pero kapag kasama si Mila si Charles, parang kaya nilang pagdaanan ang lahat ng pagsubok. Kaya't nais niyang manatili kasama siya magpakailanman sa grupo. Mukhang may nahulog na ang loob kay Charles. Masaya si Charles nang marinig iyon. Si Mila ay isang mabait na tao, kahit na minsan ay medyo madaldal. Gusto sanang ipagpatuloy ni Mila ang kanilang usapan, ngunit naisip niya kung may off switch ba siya. Samantala, may ibang tao na nakapansin sa kanila at narinig na ang mga balita tungkol sa Mad Theater. Ang kwento na dalawang batang adventurer ang tumapos sa Rift Boss at nahuli ang killer sa isang araw ay kumalat na. Mukhang ngayon ay mga celebrities na ang ating mga bayani, at kailangan nilang maghanda para sa bagong realidad na ito. Nalaman na pati si Jack ay narinig na ang kanilang kwento at pinag-uusapan na sila sa buong guild. Marami ng video tungkol sa mga bagong superheroes ang kumakalat sa internet, at ang mga tao ay nangangalap ng impormasyon mula sa iba't ibang sources at bumubuo ng mga alamat na kadalasan ay tungkol kay Charles, kahit na hindi pa alam ng mga tao ang tunay niyang pangalan. Bagamat may mga taong nagmamagaling at binibigyan ng labis na pagpapahalaga ang kanilang mga tagumpay, hindi may kakailan na si Charles ay isang celebrity na ngayon. Pumunta si Jack para subukang i-recruit si Charles sa kanyang team pero tinaboy siya ni Linda. Nang marinig niya ang balita, agad siyang nagtakbo upang maghanap ng sabon, isang classic ng genre. Nagsimula siyang humingi ng paumanhin sa dating partner at sinabi niyang labis siyang nagsalita. Inisip niyang mabuti ito at nagmakaawa kay Mila na bumalik sa kanyang team at maging mga alyado muli. Napagtanto niyang kaya ni Mila kumita ng malaking pera para sa paglilinis ng fault at tiyak na tumaas ang level nito ng malaki. Ngayon, sigurado na si Linda na si Mila ay magiging isang mahalagang bahagi ng kanilang grupo. Sinabi ni Mila na masyadong maingay dito at tinanong si Charles kung maaari silang lumabas. Si Jack at Linda ay sobrang galit, pero huli na, umalis na ang tren nila. Nagdesisyon si Charles na tanungin kung magkaibigan ba sina Mila at Linda, pero sumagot ang babae na wala nang ibig sabihin si Linda para sa kanya. Mukhang kumalat nga ang mga chismis tungkol sa kanilang ginawa sa Mad Theater Rift, at pati mga ibang guilds ay nakakaalam na. Maraming video sa internet kung saan makikita ang mga bagong adventurer na nakikipaglaban sa isang serial killer, at palaging damadami ang views ng mga ganitong video. Ang mga video na ito ay ipinupost sa mga website ng mga sikat na kumpanya, hindi para sa kasiyahan ng tao kundi para makakuha ng mas maraming views at kita, dahil kung may aksyon, may pera. Nagulat si Mila na pati ang personalidad niya ay nakaka-attract ng pansin, pero may bahagi sa kanya na natuwa din. Ngayong buwan, maraming video tungkol sa mga faults ang nakakuha ng milyon-milyong views. Ang babaeng may blonde na buhok na ang pangalan ay Betty ay masaya at paulit-ulit na sinasabi na siya ang pinakamahusay sa mundo. Ngunit bigla niyang nakita ang isang video tungkol sa serial killer at isang misteryosong adventurer sa Fractured Mad Theater. Nainis siya dahil mas maraming views ang video nila kaysa sa kanya. Mukhang mas interesante talaga ang mga laban sa pagitan ng mga adventurer. Sinabi ni Betty na kailangan niyang gumawa ng isang video agad na makakakuha ng mas maraming views. Ngayon, talagang hindi niya gusto si Charles. Si Betty ay isang batang fault researcher, at makikita sa kanyang ugali na hindi siya isang kaaya-ayang tao. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.